Have you ever worked under a boss who didn't just manage tasks, but carried your burdens? Not someone who just signed your payslip, but someone who knew your story, prayed for your family, and spoke life into your darkest days. One employee, overwhelmed by debt and silence, sat at his desk holding back tears. His manager walked in, not with scolding but sincerity, and said, "Take your time. I prayed for you this morning." That moment didn't just restore his focus, it reignited his faith. This is the power of a Christian workplace. It's not about titles, it's about testimony. Whether you lead a team or show up for a shift, you carry Christ with you. A Christian manager is more than a leader. He's a shepherd. He doesn't just run operations, he cultivates people. He sees each worker as created in God's image, worthy of dignity and purpose. As it is written in the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 40, "Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Leadership is not control, it's calling. He empowers people, delegates wisely, and leads with love. He organizes work not just for output, but for growth. Because in God's design, work is sacred. Competence is necessary, but character is the core. The spiritual leader, wrote Oswald Sanders, influences others not by personality alone, but by a personality filled with the Holy Spirit. Like Jesus, the Christian manager sets clear vision, but never at the expense of kindness. Jesus said in the Gospel of Mark, chapter 10, verses 43 to 44, "Whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be the slave of all." True greatness begins at the feet of those you lead. Jesus called his disciples not just to follow, but to become. In Matthew chapter 4, verse 19, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." He corrected when needed, encouraged constantly, and never stopped praying for his people. In John chapter 17, verse 9, he said, "I am praying for them, for they are yours." The Christian manager builds a culture of compassion and accountability. He doesn't chase profit, he models purpose. He challenges injustice, uplifts the weary, and ensures fairness in every policy. As Paul writes in Colossians chapter 4, verse 1, "Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven." And the Christian employee? He isn't just hired, he's sent. His work is worship. He doesn't gossip or cut corners. He shines. As it is written in Colossians chapter 3, verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men." Even in silence, his integrity speaks. His excellence isn't for praise, but for purpose. He joins meetings humbly, works with joy, and lifts burdens in prayer. He is a witness, even when no one sees. Daniel in Babylon is his example. Surrounded by unbelievers, Daniel stood firm. He worked with honor and influenced kings because he feared God more than failure. The Christian worker also uplifts others. As Paul says in Philippians chapter 2, verse 3, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves." He shares victories, knowledge, and trust. Together, when Christian managers and employees walk in truth and love, they produce more than profit. They create good goods, products with purpose, good wealth, resources shared, not hoarded. They glorify God, not just in words, but in systems, in culture, in every decision made. So today, ask yourself, am I building God's kingdom where I work? Do I lead with grace? Do I serve with joy? Do I pray for those around me? Whether you hold a pen or lead a team, God placed you there for a reason. Serve with sincerity, lead with humility, work with joy, pray with purpose. The workplace is holy ground, and you, my friend, are God's ambassador in it.
lumapit tayo na may pagpapasalamat sa Panginoon. Umpisahan po natin ang ating worship sa Panginoon ng may pagpapasalamat sa ating puso. Alam niyo po ba ngayong nagdaang linggo ang isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon? Kasi, di ba, ako yung nakatoka na maging worship leader. Tapos bigla akong sinipon. Biglang sinipon, kaya medyo ngongo po yung boses ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ko mati yung lalamunan ko, hindi ako nagkaubo. Alam niya yung prayer ko na, Lord, wag mo akong bigyan ng ubo, please. Sana hindi po siya magtuloy sa ubo, pero mabuti ang Panginoon dahil hindi niya po pinahintulutan yon. Maraming pong salamat sa Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon, alam niya yung puso natin, alam niya yung gusto natin, di ba? At alam niya kung ibibigay niya yun o hindi. Ang Panginoon hindi nauubusan ng dahilan para tayo ay masayahin, pagalakin. Ang Panginoon ay mabuti, siya ay tapat sa atin, sa mga pangangailangan natin. Di ba? Sinabi yun ni Deacon Mau kanina. Kaya nga naman, mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon ngayong umaga na may pagpapasalamat. Umawi tayo ng mga papuri at pagsamba sa ating Diyos na kataas-taasan. Dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nagagalak dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Mga kapatid, sinabi po sa Psalms 92 verse 1 to 5, It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night, to the music of the lute and the harp, to the melody of the lyre. For you, O Lord, have made me glad by your work, at the works of your hands. I sing joy. How great are your works, Panginoon, O Lord God. Your thoughts are deep. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, church, let's worship Him. Hallelujah! I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice at what you have done. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. I'll trust in the Lord, for I know that you're on my side. I can rest, I won't be defeated, for you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands and rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great
Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. 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 Oh, great your Salamat po, Panginoon. Worship you, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa pagsama sa amin, Panginoon. Amen. Do you believe that God gave us the authority over all the power of the enemy? Amen. Including the ability to overcome temptation and spiritual attack. Amen? Hallelujah. Sinabi po sa Romans 16:19-20, for your obedience is known to all, so that I rejoice over you. Sinabi po ito ni Paul. Sulat po ito ni Paul. But I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Walang power ang kalaban sa atin because we have the authority to defeat the enemy. Hallelujah. Kaya naman kantahin po natin itong verse na to. Pwede po ba? Kantahin po natin yung verse na to. Romans 16:19 says, hallelujah! Woo! Come on, church! 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent. Let what is good be innocent of evil. Be excellent. Let what is good be innocent of evil. God of peace will soon crush Satan. Yes, God will crush him under your feet.
is a great, great God. He is Almighty God. Karapat dapat pag-alaya ng mga papuri at pagsamba. Hallelujah. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin siyang sambahin. Hallelujah, Lord God. We worship you, Jesus. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I
Salamat, Panginoon. Tunay na wala kang katulad, Lord God. Wala kang kaparis, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo namin inaari ang lahat ng ito. Ikaw ang maitaas, ang mapapurihan sa lugar na ito, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Pinili niyo po kami bago itatag ang sanlibutan. Salamat po, isa po kami, Panginoon, sa ginawa niyo po iglesia at ginawang templo upang panahanan ng banal na Espiritu at managana, Panginoon, ang iyong karunungan sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na marami, Panginoong Hesus, kung wala ka, wala rin po kami. Hayaan niyo pong takilain namin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ang kaisa-isang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na sukat ikaligtas ng tao sa sino mang sumampalataya. Salamat po na marami, banal na Espiritu, na siya pong nag-guide sa amin. Nilalagay po kami, Panginoon, upang liwanagan ang iyong mga salita para sa iyong karangalan, Panginoong Hesus. Salamat po, lagi kami natin ito, Panginoon, sa kapayapaan, kalakasan, katagumpayan ng buhay bilang isang Kristiyano. Salamat po na marami at hayaan niyo po ang iglesyang tinubos niyo po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na magbigay ng karangalan sa iyo, magpuri sa iyo. Hayaan niyo po ang samyo na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay lagi namin maalala, Panginoon, hindi po ang aming mga ginagawa at ministeryo. Salamat po na marami. At hayaan niyo po walang matira sa amin na karangalan, kundi maibalik sa iyo ang papuri, pagdakila, pasasalamat, at pagsambang karapat-dapat kang tumanggap. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami po'y mag-aaral naman po ng salita. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Alam po namin, ito'y laging hatid ay kagalingan. Hatid laging ito'y kalakasan, kapayapaan, kapahingahan. Ang dulot ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano. At higit sa lahat, ang katagumpayan dahil sa iyong mga salita kung amin po itong ina-apply. Salamat po na marami. Tulungan niyo po kami na maintindihan at unawain ang iyong mga salita. Salamat po na marami sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, habang kami nakikinig, maranasan ka po namin, makita namin ang iyong kagandahan, Panginoon. Hindi ang mga bagay na nangyayari, hindi ang mga bagay na amin nakikita, kundi ang kagandahan ng iyong salita, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, hindi pa namin napapakinggan. Hayaan niyo po, Panginoon, maging handa kami na tumanggap ng iyong mga salita. Nakahanda rin po kami na tanggapin ang biyayang buhat sa iyo na hindi nasisira, hindi nauubos. Ito'y may kapangyarihang gagawa sa amin. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan. Sa iyo po ang karangalan, papuri sa pangalan po ni Jesus na Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. A pleasant morning to everyone. May the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Kalaban natin ay talunan na, wag natin siyang bigyan ng pagkakataon para makapwesto. Amen po ba? So, maganda po yung inawit po natin kanina.
So ang iglesia ng Diyos na buhay at keywords po gaya ng kawal, ang kawal ay dapat lagi niyang talo ang kalaban. Kasi tinalo ng ating Panginoon yung kalaban, dinala rin tayo doon para talunin natin kalaban. Ito yung training ground natin para ipakita yung sino ang dapat nating tularan o gayahin bilang isang kawal. Amen po ba? Ephesians chapter 6 verse 11, ito po'y umaalalay sa lahat ng mga verses. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Napakaraming devices, maraming panukso o pandaraya na ginagawa ni Satan. At mahirap kalaban, pero dahil sa ating Panginoon, napakadali na lamang. Hindi imposible siyang talunin, posible po. Kailangan lang po natin gawin ay magbihis. Pag sinabing magbihis ng buo, kumpleto po, napag-aralan natin sa mga susunod. In 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito po ang pinakamabigat na kalaban ay ang sarili. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang pagtitiis ay kasama po yan. Verse 4, kasi ito po yung nahasanlibutan. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito o hindi nakikipag-compromise, hindi gumagaya sa takbo ng mundo. Kung ang pamilya nila gano'n, hindi natin ginagaya. Kung ang mga anak nila gano'n, hindi natin ginagaya. Kasi iba yung disenyo ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa atin bilang isa iglesia ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Upang siya'y kalugdan niya yung nagtala sa pagkakawal. Ang pinaka-main goal, bigyan natin ng karangalan ang Panginoon. Bigyan natin ng luwalhati ang siya naglagay sa atin bilang isang tunay na kawal niya. Okay, mahalaga po yan ang ating Panginoon sa Kristo. Spiritual warfare. Ang pag-uusap natin ngayon ay yung isang salita na oras, time. Kasi ang oras ay maraming naaksaya ang mga Kristiyano. Maraming nasayang ang sandali. Maaaring ganon. At I do believe lahat tayo may sinayang na oras. Tayo. Hindi ko sinechipwera sa sarili. Meron din ako nasayang na oras. At ngayon, pinag-aaralan natin kung paano dapat ito gamitin. Sa Griego, Ephesians chapter 5, verse 16. Pakibasa po natin, sabay-sabay po tayo. Go! Okay, sinasabi po dyan na dapat natin na samantalahin, redeeming the time. O ibig sabihin, bilhin natin yung oras. O gamitin natin ang oras. O making the best use of time because the days are evil. Hindi sinabing the day. Sabi the days, lahat ng araw ay masama. Lahat ng pagkakataon, lahat ng sandali ay naandyan ang masama. Huwag nating gayahin. Kaya nga yung be innocent of evil, di po ba? Be excellent. Sabi niyo po, be excellent. Maging matalino tayo. For what is good, ano yung mabuti, dapat doon tayo maging matalino sa mabuti. Sa masama, maging inosente tayo. Pag sinabi inosente, ignorante. Kasi pag alam mo na, ibig sabihin, gagawin mo na, ibig sabihin, hindi ka na ignorante. Kakasanayan mo na yung masama. Kaya nahiramen. Ayaw natin mangyari sa isang Kristiyano at ayaw ng Panginoon yon. Kaya gusto ng Panginoon, lagi tayo nagbabantay. So mahalaga po yan, nilagay ko po dito yung quality time or wasted time. Marami po tayong sinayang na oras. So binasa natin nakaraan in 1 John chapter 2 verse 15 to 17, pinakita po yan, huwag ibigin sa libutan ng mga bagay sa libutan. Kung ang sino man umiibig sa libutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kasi minsan tayo napopokus dito sa mundo. At yung mga bagay dito sa libutan, napopokus tayo. Yung attention natin, imbis yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, magawa natin, hindi po natin nagagawa. Kasi bakit? Naandyan yung mundo, nakikita natin, maingay sila, narinig natin, di po ba? At sila, patuloy ang pagkilos, hindi man nila sinasadya magpakita, kasi tayo, ang takbo natin, talagang tumatakbo. Bawat sandali, may nakakasalamuha tayo dito sa mundo, na ang takbo ay mali. Makamundong tao. Kaya nahihiramen.
At ang sabi po diyan, huwag natin ibigin ng ang sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan. So, sinabi po yan na 2 Timothy chapter 2 verse 4. Di po ba ang mga nasa kakawal ay hindi nakikihalubilo saan? Sa buhay na ito, sa mundong ito. At nakita niyo na po ba? So, ang problema, ang mundo, yung behind that, si Satan. Siya yung nagmamahala sa mga principalities na tagapamahala, namumuno. Yun ang problema, yung nasa likod nun, ang ginagamit niya para hindi halata, ang gagamitin niya yung mundo, yung takbo ng mundo, yung sistema ng mundo, para madaya niya yung mga Christian. At hindi lang yung mga Christian, pati yung mga nadaya na lalo niya panlulukuhin. Pagsasamantalahan niya lalo. Yun yung mga devices si Satan, ginagamit niya yung worldly people. Pati even, napag-aralan natin, even yung mga politics, yung mga kings, mga hari, even ang mga negosyante, puro pandaraya, panloloko. Pag naroon ka, ang hirap, di po ba? Pero wag kang makihalubilo. Sinasabi, wag natin ibigin kasi wala ang pag-ibig ng Ama sa mga tao may ibig sa sanlibutan at sa mga bagay dito sa mundo. Verse 16, ginamit po natin yan kasi napakahalaga niya. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masamang pitan laman, masamang pitan ng mata, at kapalaluan ng buhay. Kaya naandyan yan para pag nasain yung katawan natin. Yung mata natin pag-alabi sa mga hindi magagandang mga bagay. Yung mga makalaman na desire. Hello? At sumunod yan, yung pride of life. Yung kayabangan na. Ay hindi ako basta-basta kasi mga impluwensya akong tao. Ang Panginoon, walang impluwensya, pinakita na buhay dito. Ang influence niya, yung light. Sa mundo, wala siyang impluwensya para sa mundo. Ang impluwensya niya ay liwanag sa mga nadirinlan. Amen po ba? Ganon dapat po tayo. Bilang isang mabuting kawal. Kahit parang gagawin na siyang hari, ayaw niya. Kasi totoo naman talaga siyang hari. Sa karakter. Amen po ba? Mayaman po siya sa karakter. At sabi niya po yan, kundi ito'y sa sanlibutan. Kaya yan, pinapakita sa atin para paganahin yung system na nagkasala. Kasi tayo, we are a fallen nature. Meron tayong fallen nature. Kaya ang kagandahan ng Panginoon, ibinigay niya sa atin yung kanyang likas na nature. Divine nature po ang tawag doon, yung Holy Spirit. Kaya ibinigay niya para makaiwas tayo sa mga yan. Pero sometimes, nakakapasyal tayo dyan. Nasasayang natin ang oras natin dyan. Na till the end, doon sa kaduluduluhan, yung consequence ang hirap. Verse 17, eto, gusto ko po ito. At ang nasa libutan ay lumilipas. Lahat yan lilipas eh. Ba't natin ibibigay ang oras natin dyan? Ba't natin igugugol ang oras natin sa mga bagay na yan? Iyaan ay walang halaga. Kumukupas. Lumilipas. Pag tumanda ka na, maghihinayang ka, sayang yung panahon ko pala na igugol dyan. Noong nagkasakit, nasayang pala ang panahon ko. Di po ba? Dapat pala ganito ginawa ko. Marami ng na pumapasok sa isip. Kaya panahon na para wag natin masayang ang ating panahon. Making the best use of time for the God's purpose to our lives. Kaya nahiramin again. Panahon na po ito. At ang sabi niyan, at sa mga pitan niya lumilipas yan. Yung pagnanasa natin, pag matanda ka na, wala nang pagnanasa dito sa mundo yan eh. Gusto mo pa bang yumaman, mamamatay ka na? Hello? Gusto mo pa bang maging tanyag, mamamatay ka na? Hello? Lumilipas lahat eh. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 12, minsan mapuputol ng timba, dating ang time, mapuputol ang timba, mamamatay. Yung lubid, mahihila, mawawala. Darating ang time, mabubunot ka. Sa pagbalapit ka na mabunot, ikaw pa ba magnanasa ka pa ng pangit na bagay? Kasi walang kasaysayan. Kaya sinabi ni Solomon yan eh, vanity is vanity. Dito sa lupa.
Lahat na narito sa silong ng langit, lahat dito, pag ninasa mo yan, it is a vanity. Walang kabuluhan. Ang may kabuluhan, natagpuan mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. At sinusunod mo, ina-apply mo. Kaya nahihiramin. Datapot ang gumagawa ng kalooban, ito sinasabi ko sa Diyos, kalooban ng Diyos ay mananan, magpakailanman. Saan mo igugugol ngayon ang iyong buhay? Yung making the best use of time. Magpagamit ka kay Lord. Ibigay mo na ng buong buo ang buhay mo. Si Pastor, laging sinasabi ni Pastor, isuko mo ang buhay mo. To the point, lagi-lagi sinasabi ng Pastor natin yan. Pero naisuko ba natin talaga buhay natin? O hindi? Hindi po ba? Ang pagsuko ng buhay, siya yung pinaka-Lord and Master natin. Sinusunod natin yung gusto niya. Hindi na yung mga bagay na gusto natin. Amen. Now, tingnan po natin, pinag-usapan natin yung husband and wife. Ito'y sa time, sa oras. Ang Panginoon, ginugol niya panahon niya sa babae kakasal sa Kanya. Unchurched po yun. Binasa natin nakaraan yun. Yung mga anak, panahon na, sa mga, ano po yan, children to their parents. Ito mga ito, mga anak, mga bata, makinig kayo mabuti, ito'y panahon nyo para makinig at sumunod sa inyong mga magulang. May time po kayo. Dapat kayo na pagkakatiwalaan, making the best use of time. Kami, na mga maliliit kami, ako, pag narinig ko yung sipol ng aking papa, ang bilis ko. Andiyan kaagad ako. Ayaw ko makalima siyang pito, kasi kung malayo ako, rinig ko siya. Ayaw ko makatatlong pito. Kasi alam ko may sasabihin at iuutos ang aking ama. Panahon iyon, siguro, maaaring hindi ko man naisip na dapat ganon, pero bakit ganon ang heart namin, magkakapatid? Napakabilis. Kasi bakit? Panahon yon na meron kang magulang eh. Hindi ka pa nag-aasawa. Yun ang pinakamaganda. Dapat ibigay mo na yung panahon mo sa iyong magulang. Kasi darating ang time, lilisanin mo ang iyong magulang. Amen po ba? Sasabihin ko po ito sa inyo na pinakamahalagang bagay. If you ito, alam niyo po ba yung management? Management? Di ba, meron tayong sinasabi, time management. Di po ba? Ikaw bang anak, meron ka bang, pag sinabi kasi management, namamahala. Ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo yan, yung magulang mo, ibig sabihin, minto sa'yo, nandiyan ka, sumibol, ipinagkatiwala sa iyo yan, eto sinasabi, ikaw na yung manager ng time mo. Lahat tayo ay manager ng time natin. It's either we wasted or i-progress natin yung time or redeem natin yung time. Bigyan natin ng bunga. Bigyan natin ng magandang bunga o pangit na bunga. Kasi ang mga bata, sila ang tatamasa niyan. May mga pangako po dun eh. Di po ba, ikay giginhawa, lalawi kayong buhay sa mundo. Di po ba? Pag iginalang mo, sinunod mo at iginalang mo ang iyong magulang. Amen po ba? Lahat ng mga Kristiyano ay manager. Ano man ang katayuan mo sa buhay. Manager po tayo. Ikaw na magmamanage. Halimbawa, sinabi sa akin ng papa ko, anak, ikaw magsasaing. Sabi sa akin magkakapatid, ikaw magsasaing, ikaw yung maglilinis ng bahay, ikaw yung mag-iigib ng tubig. Kasi kami, di bomba po kami dati. May kanya-kanya kayong toka. Ako yung manager doon. Sa tagahugas. Walang makikialam sa akin, ako mayari, ako ang ano dun eh. Di po ba? Dapat ganun tayong tumingin. Lahat kasi ng Kristiyano may imina-manage. Higit sa lahat, yung time. Paano natin ito gamitin? Amen po ba? Tayong mga anak, nagagamit ba natin sa parents natin? Paano tayo makinig at sumunod? Manager ka. Ngayon, pag-usapan natin, dyan po kasi natapos. Pangatlo, yung mga magulang naman sa mga anak, yung time management ba natin ay bibigay ba natin sa ating mga anak? First of all, kaya nga may quality time ako sinabi noong nakaraan, quality ba yung
Ikaw anak o yung asawa sa mag-asawa, quality time ba? O laging nag-aaway? Di po ba, nabanggit ko nakaraan yan? Sa mga anak naman, quality ba yung pagsunod mo sa magulang mo? Yung bang sumunod ka nga, hindi ka na, nagdabog ka naman, quality ba yon? Di ba hindi? Ang quality, yung buong puso mong nagpapakumbabang sumusunod. Dahil love na love mong sumunod, nagpapasakop. Ganon din ang ama, ganon din ang ina. Tayo ba, naibigay ba natin yung time natin sa ating mga anak? Sasabihin ko po ito sa inyo ng tahasan, and I do believe ito'y merong reflex sa bawat isa po sa atin. If you mismanage something, you lose. Pag hindi mo na pamahalaan kung anong meron ka, wawala yan. Hello? It's either ang magulang sa anak o yung anak sa magulang lalayo sa'yo. Napag-usapan kasi gusto ko itong sabihin talaga dahil napakahalaga ng management. Even sa money. Pero hindi natin pinag-uusapan ngayon yun. Ang pinag-uusapan natin yung time natin. Naibigay ba natin sa ating anak ang pinakamahabang oras para sila'y turuan? Basahin po natin kapatid yung verse po niya kapatid. Chapter 6, verse 4. At kayo mga mawag ninyo ipamunghay sa galit ang inyong mga anak. Yun yung sa atin warning. Huwag natin para ba silang ibuyo sa galit yung mga anak natin. Paano sila ibubuyo sa galit? Alam niyo po yung sobrang palo, hindi makaganda. Ako, nagkamali rin ako ng ko dati, ng pagpapalaki ko sa anak ko, hindi ko pa masyadong alam ang salita ng Panginoon. Pero kinakausap ko yung mga anak ko, patawarin niyo ako anak ko na nagsimula ako sa hindi tamang pagpapalaki sa inyo. Patawarin mo ako. Lalo si Ezekiel, kinausap ko yan. Patawarin mo ako anak. Kasi lagi niya nababanggit, kung si Papa ng panahon ko, kawawa kayo. Parang meron pa siyang balik sa isip niya. So humingi ako ng sorry sa aking anak. Kasi medyo na gamitan ko po siya ng kamay na bakal. Kasi kamay ko parang adobe talaga. Naano ako sa aking heart. Ngayon, naibigay ba natin ang ating time o attention sa ating mga anak? Dahil ito. Kaya niya inuna yan, ipinapakita dito na dapat silang turuan. May time ng pagtuturo, natutuwa ako sa mga kapatid po natin, misa si Brother F, yung mga anak nila, minsan nagdadala rito ng offering. Nagtatrain po siya. Parang giver ba? Gusto niya maging giver yung mga anak niya. Amen po ba? Maganda example po yon. Si Deacon Mau, yung mga anak niya, pinatutugtog niya. Kasi siya, nasa worship team po siya. Siya po yung head natin. Maganda po example po yung pagtuturo. Pero alam niyo po ba, ang magandang pagtuturo, hindi lamang po sa ating mga ginagawa, kundi base po sa salita ng Panginoon. Ayan po, sabi niya po dyan. Kundi yung turuan sila ayon sa saway. Pag saway, ibig sabihin correction. Anak, mali yan. Hindi yung mali yan, may palo kagad. Hindi po. Anak, wag yan. Ganto. Halimbawa, magkatapon ng kinainan niya, hinawak niya, tinapong ganyan. Anak, wag ganyan. Ikaw ang dumampot ganito. Kasi makasasama. Bakit? Dapat natin na igalang yung mga nanunungkulan sa atin anak eh. Kasi sila yung nagpapasahod sa mga tao na kukuha ng basura, iligay natin sa lalagyan. Di po ba? O ngayon, sabi niya, at sa aral ng Panginoon, ang pinakamagandang aral sa mundo ay hindi yung sekular na pag-aaral. Pag-aaral na dapat tularan ng ating Panginoon sa kanyang pamumuhay na ibinuhay dito sa lupa. Kaya nga sinasabi sa verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Ang kapangyarihan niya, hindi sa kapangyarihan pumuksa. Ang kapangyarihan niya, paano magpakita ng mabuting karakter. Sumunod sa gobyerno. Kung di siya sumunod, di siya namatay. Para sa atin. Kasi bakit? Isang hudyat lamang naghihintay na yung 72,000 na angels para puksain yung
Sinong iuutos ng Panginoon na pupuksain niya eh? Nandiyan na siya sa krus eh. Isang hiling lang eh. Pwede siya iligtas eh. Pero nakikita niya tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Dapat mahalin din natin yung nakatingin sa atin. Kaya na mga anak natin po yan nakatingin po sa atin. Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 22, verse 6? Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat yan lakaran. Ano kayang age to? I do believe sinabi po ito para doon sa mga namumulat na magsalita na lumalakad pa unti-unti hanggang sa 12 years old. Kasi ito yung culture nila. Sa kanila, tinuturuan nila ang bata ng mga kanilang mga sa Israel para ipakita kung anong culture na meron sila. Lalo na yung mga salita ng Panginoon. Yun yung aral sa kanila. At yan dapat ipinapamuhay nila. 13 pataas, mga business ipapakita na sa mga bata. Pero ino-nurture muna sila doon sa mga aral at batas ng Panginoon sa kanila. Tayo dapat ganon din mag-aral sa ating mga anak. Kaya nahiramin, quality time po yan. Mga magulang, magkaroon tayo ng quality time sa ating mga anak. Time management. Pag na-mismanage po natin yan, mawawala po yan. Meron ka nga pera, nagtrabaho ka nga sa ibang bansa, yung mga anak mo, wala kang time. Hindi ka niya kikilalanin. Sino kikilalanin niya? Yung barkada. Kasi sila ang lagi nilang kasama. Mas makapangyarihan ang salita ng barkada kaysa sa'yo bilang magulang. Yun ang nakakatakot mangyari. Kaya nahiramin, marami nangyayari po niyan. Lalo na ngayon, maganda na, meron tayong social media eh. Madali na ang kontakan, dapat may time kayo. Kaya nahiramin. Sumunod, ito ang masarap puntahan. Dapat quality time o fellowship. Ang tunay na fellowship ay yung ang anak sa magulang ay intact ang relationship. Dahil yung time nila ay naroroon ng Panginoon, lagi nilang pinag-uusapan. Kasama ng magulang sa anak. Okay. Pang-apat, yung servants. Para doon sa kanilang mga Panginoon, para sa kanilang mga amo. Napag-aralan natin to, siguro quality ba yung ibinibigay nating oras sa ating boss na tayo pinapasahod? O tayo ay nagtatago? O tayo natutulog sa ating gampanin? Quality time ba? Kung haharap tayo doon sa boss natin, kung nakitang may CCTV, baka mas marami ang tulog kaysa sa nagawang papeles. Amen po ba? O dili kaya may mga paggamit ka ng oras na paglakwatsa, inutusan ka kung saan pumunta. Sinabi ko kanina, if you mismanage something, you lose. Kaya karamihan ng mga nawawala sa kumpanya ay tinanggal, sinuspindi muna. Kasi siguro nakikita natutulog, yung time nila ginagamit sa hindi maganda, nagbibisyo sa lugar, may mga ganyan, kahit Christian na. Nakikita, may nagsasabi, kakausapin, nauulit, nawawala. Gusto mo magtrabaho, ayusin mo yung oras mo. Dahil yun ang oras na binigay, gawin mo. Yung oras na yun, punuin mo. Redeeming the time for the days are evil. Kasi yung mga kasama mo, mga evil yung ginagawa nila. Hindi sila talagang makakahawa yan. Uy, huwag ka na dyan, dito tayo, kwentuhan na tayo. Ganyan nga yung mga empleyado, puro kwentuhan. Wala namang wenta. Di po ba, puro kwento, wala namang wenta. Ang may kwenta, yung ginagawa, kahit na ikaw ay Christian, hindi mo panahon dyan para mangaral. Panahon mo dyan, ipakita mo paano ka maging servant talaga. Basahin natin kapatid, babalikan ko lang po ito, maganda po ito.
Kaya ito ang pinakamaganda. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga iyong mga salaman ay inyong mga Panginoon na may takot at pahinginig na may katapatan ng puso na gaya ng kay Kristo. Gaya na naman tayo kay Jesus Christ. Verse 5. Bibilisan po natin. Gusto ko po matapos itong anong to eh. Okay, verse 6 po kapatid. Hindi sa paglilingkod sa paningin. O ibig sabihin, kahit wala yung boss. May mga kasabihan pa nga eh, if the cat is away, ano daw yun? The mouse will play, di ba? Lagi sinasabi yan ng mga kapatid natin dito, di po ba? Yung boss ay wala, anong gagawin? Papagala-gala. O naglalaro. O nagse-cellphone, o kaya nagko-computer, hindi nagtatrabaho. Di po ba? Huwag tayong gaya-gaya. Kasi ang Panginoon dapat ginagaya natin. Pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkus gaya ng maalipin ni Kristo na gumagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Buong puso mong ginagawa. Kasi bakit? Kaya ka naghanap buhay eh. Para maglingkod sa Kanya eh. Para yung kita mo, ipaglingkod mo rin sa iyong pamilya. Amen po ba? Eh kukuha ka ba ng sahod na pinakain mo sa pamilya mo na sa hindi magandang oras? Kakahiya naman sa mga anak mo. Sa asawa mo, pag nalaman ni ikaw eh, pabanjing-banjing sa trabaho. Sabi ng boss, yung asawa mo, medyo ano yan eh. Tutulog-tulog sa pansitan yan eh. Kaya nananakawan kami. O, di ba? Nakukuhaan kami ng ano eh. O, nakakayang Kristiyano. Verse 7. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao, may mabuting kalooban. Likas sa mga Kristiyanong may mabuti ng kalooban yan. Bakit? Naroon ang Espiritu ng Panginoon. Kailangan lang po natin gamitin. Verse 8. Ito po, sinasabi ko, yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Maging alipin o laya. Ano ibig sabihin yan? Makinig kayo. Tinapik din po natin, ibig tagapaglingkod na iglesia, tinuro ko rin po yan. Naglagay tayo ng mga parallel po o teaching po dyan. Pinakita po natin yung mga example na mga naglilingkod sa iglesia, naglilingkod sa church. Makinig kayo, mahalaga po yung verse 8 na yan. Alam niyo po ba, mas mahalagang malaman muna ang consequence kaysa sa decision mo. Ang Biblia, pinapakita na kaagad ang consequences para ito ang gawin mo. Dahil pag hindi mo nagawa to, etong unahin ka natin mano. Tingnan niyo po yan, pinapakita po dyan eh. Note po, consequences are more important than decision. Mas mahalaga makita mo muna yung consequences. Kasi tayo, padalos-dalos tayo mag-decide na ang consequences hindi natin alam nakikita in future. Example, pinag-aaral tayo ng magulang natin, anong ginawa natin, naglakwatsa tayo. Nagdesisyon tayo eh, may basketball. Yung consequences, 12 years, dapat ikay professional na. Ngayon, ginagawa mo, construction boy. Ako, construction boy ako eh. Hello? Kasi bakit? Pinag-aaral ka ng magulang mo eh. Study consequences. Study po natin yung bukas. Ano yung future ko pag gagawin ko to? Study consequences. Kaya maraming gumraduate, makinig kayo, may gumraduate nga, napabarkada naman. Hindi na niya ginawa yung kanyang graduating siya, halimbawa, teacher siya. Hindi na nagturo kasi mababa daw. Ba't ka nag-teacher? Di po ba? Sinayang niya yung oras niya doon sa pag-aaral, di niya naman gagawin pala. At ngayon, sinasayang pa niya ulit sa ibang ginagawa. Ang pala naman siya pala ay chemist. Nag-teacher pa, di po ba? Nag-chemist, kung ano sinasalin, wine na pala yon. Di po ba? Kung ano pinaghalo-halo, tanduay, gin, may XO pa, tawag doon yung XO, may candy pa. O di po ba? Sayang ang oras. Meron ba nung gumagawa? May XO, candy. Hindi kasi dati sa amin,
Sa amin kasi dati, totoo po yan, may naglalagay pa kami ng stork. Oo. Ewan ko lang, may XO pa daw ata ngayon para maging copy-copy pa. Chemistry pala ang hawak niya hindi pala teacher Di po ba? Nakakaanong isipin na yung future hindi natin nakikita kasi nagde-decide tayo. Mas mahalagang makita mo yung purpose mo kasi madidiscover mo yan. Every Christian has a purpose. Ikaw mismo makasusumpong niyan. Hindi ako. Hindi yung mga magulang mo o yung mga ano mo. Ikaw mismo. Kaya pala ako nilagay sa pamilya ito. Ito ang purpose ng Panginoon sa akin. Maging Kristiyanong pamilya kami. Di ba? Kaya pala namatay ang magulang namin para maging Kristiyano ang papa namin. Kasi puro business sila Mayaman na walang panahon sa Panginoon Di po ba? May plano ang Panginoon sa buhay natin. Bawat sa po sa atin. Study consequences. Whatever you mismanage, you lose. Kung ano ang inyong maling pinamahala, kasi tayo tagapamahala tayo Sinayang natin yung oras natin, dapat pinamahala natin na mabuti. Be innocent dapat tayo sa gawa ng kaaway. Pero be excellent. Sabi niyo po, be excellent. Maging matalino tayo. Kasi bukas, kung ano ginagawa natin ngayon, produkto yun. Kung ano ang bukas natin, yun ang produkto na ginawa natin ngayon. Kaya nahiramen. Kasi ginawa mo ngayon, ang consequences bukas, ayan Yan mga napag-alaman na ang mabuting bagay na gagawin ng bawat isa, even sa mabuti o masama po yan, ay gayon din tatanggapin niya sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, walang tinitingnan yan. He is not a respecter of person. Wala siyang tinatanging tao. Hello? Kung ano ginawa mo, ay ang mangyayari sa'yo. Yung produkto, halimbawa, yung produkto ngayong nabuhay ko ngayon, dahil sa ginawa ko kahapon. At kung anong gagawin ko ito, yun ay consequence kung ano bukas ko. Kaya ano pinakamaganda? Study consequences. Kung hindi ko pinag-ina ang aking pamilya, halimbawa, asawa ko, kung hindi ko minahal yan, alam ko yung bukas ko pangit. Maging pangit akong patotoo. Kaya pag alalabas ako ng bahay, lagi ko sinasabi, uuwi ako mamaya Kasi pag yung naisip mo, mamaya-maya, may dala-dala ka na. Hello? Hello? Something na may dala ka para sa kanya. Kasi naghihintay rin yan Amin po ba? Maganda pong magkaroon ng tunay na bonding fellowship sa pamagitan po ng amo, ay ng alipin sa amo. Tayo tagapaglingkod, sa iglesia ka man o may amo ka, dapat ikaw ay hinahangaan ng boss mo. Walang masasabi sa'yo, walang may babato sa'yo. Kasi bakit? Sa susunod, di ka na tatanggapin niya pagka nag-apply ka. Amen po ba? Panghuli at wakas, yung master naman doon sa kanya mga servants. Huwag tayong maging malupit sa ating mga nasasakupan. Huwag tayong maging parang nanghaharas tayo. Gawin mo yan. Pag hindi, tanggal ka. Diba? Dapat nagpapakita tayo ng good example. Kung paano yung mga servant, gayon din dapat yung mga masters. Basahin po natin. Tinapos po natin yan. Maganda po ang binigay sa atin talata ng Panginoon dyan. Kayong mga amo, sabi po dyan, kayong mga Panginoon o amo, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Ano yon? Maglingkod na walang, ng mga nauna, kasama, iisa po tayo ng kategory. Kung amo ka, kung ikay alipin, iisa po ng kategory, verse 5 to 8. Verse 5 to 7. Hindi sa paningin ng tao, bakit ka tumutulong sa iyong mga alipin? Kundi gaya na sa Panginoon na naglingkod, ibig na dapat siya ay hari ng mga hari, kundi naglingkod po siya rito. Hindi siya pumunta rito para paglingkuran, kundi ang Panginoon pumunta para maglingkod. Kaya nahiramen, yung time niya rito, yung binuhay niya sa mundo rito, ipinaglingkod niya sa lahat po yun.
Wala po siyang tinanging tao. Kahit sino, kahit yan ay kalaban niya, pinaglingkuran niya pa rin yan. Nakatingin pa rin ang pagkain yan. Yung mga nagpapako sa kanya sa krus, nakakain din po yan. Nakaranas ng mga himala po yan. Kasi siya ay tunay na tagapaglingkod. Hindi niya sinayang yung oras niya. Fellowship, ito po'y bonding kasi ang motive po nito ay yung love. Ang nagmo-motivate po sa atin yung love. Now, sa ating paglilingkod, even ngayon sa buhay natin, katapos na po ako, maiksi lang po tayo, para ipakilala sa iyo, sa inyong lahat, na dapat nakikita natin yung future. Saan na tayo pupunta? May isang tao, nagsabi sa akin, sabi niya sa akin, saan papunta yung pagiging Kristiyano mo? Sagot mo, syempre, buhay na walang hanggan. Syempre, born again ka nga eh. Born again, buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, anong produkto mo? Ibig sabihin pala niya. Good ba ang produkto? O hindi maging maganda ang produkto mo? It's high time na mga kapatid. Redeem the time, for the days are evil. Huwag tayong gumaya sa mundo, sa takbo ng mundo. Napakahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin ng isa, hahamakin ang ikalawa. O dili kaya, iibigin ng ikalawa, hahamakin ang una. Stick to the point. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi pag sa Panginoon kayo tumingin, walang haharang sa iyo. Kasi ang Panginoon ang naggagabay sa iyo. Kasi pag tayo naglilingkod, although naglilingkod talaga tayo sa kapwa, isa sa atin, pero ang pinaka-main nating boss o amo ang ating Panginoon. Hindi kayang hadlangan ng tao eh. Yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi kayang hadlangan yan. Puntahan mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Mag-glorify siya. Ephesians chapter 6 verse 10. Binanggit ko po kanina, katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Huwag tayong tumingin sa tao. Huwag kayong tumingin sa akin. May pagkukulang din po ako. Huwag kayong tumingin sa magulang nyo, may pagkukulang po yan. Huwag po kayong tumingin sa mga kinikilala nyong mas mataas ang karunungan o mas maalam sa mga Bible o even doon sa mga apostle, prophets, mga lingkod ng Diyos, the great man ng Bible, mga great men of Bible. May mga kapintasan din po yan. Kasi sila mismo ay tumingin lamang sa Panginoon. Kaya sila nagpatuloy natapos ang takbuhin nila sa buhay. Ano po nangyari? Pakinabang po natin hanggang ngayon ang salitang naiwan nila. Tayo ba, may iwan po ba tayong legacy na mabuting aral mula sa Panginoon sa ating pamilya? Nawa, meron tayong naiwan sa kanila. Ay, eto yan, sasabihin niya, ay, yung lolo ko ganito. Ay, yung lolo ko rin ganito. Kasi ang mga bata, pag may mga barkada yan, nagpapayabangan yan. Wala yan sa lolo ko. Ang mahirap niya, nasabi nila yung hindi maganda. Wala yan sa lolo ko nung umuwi ng bahay, lasing eh. Diba, binugbog yung nanay ko eh. Ang kulit kasi. Diba, ang pangit? Mas mabuti, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko, hinahangaan ko. Buwan pagkabata ko, tinuruan niya na ako ng salita ng Panginoon na ngayon ituturo ko sa aking mga anak. Amen po ba? Dapat meron tayo naiiwan sa mga bata. May nag-iiwan sa ating nag-iiwan tayo ng marka sa kanila, sa lahat ng tao. Kasi bakit?
doon tayo kumukuha ng lakas sa Panginoon. Kasi sa Kanya lang yung kapangyarihan at kalakasan. Wala nang iba. Hindi po kayo lalakas sa akin. Hindi po kayo lalakas. Kasi ang dakilang kalakasan lamang nasa Panginoong Hesus. Magkakamali kayo pag titingin po kayo sa akin, sa ating mga pastor. Lahat po kami may mga kapintasan. Finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Study consequences. Ang Panginoon alam ang future, kaya hindi siya nagpatumpik-tumpik ng oras. Ang Panginoon, gabi na, matutulog na sana siya, nananalangin pa para sa atin. Nagpupuyat para sa atin. Pagpuyatan nyo, pamilya nyo, ipanalangin nyo. Mahalin nyo yung mga pamilya nyo. Gawin yung quality na ang time para sa kanila. Kung may quality time ka sa Panginoon, dapat may quality time ka rin po sa pamilya mo. Sa barkada, makinig kayo mabuti. May quality rin dapat yan. Ano yung salita ng Panginoon nakikita sa'yo? Huwag kang makikihalubilo sa kanila. Kaya nga tayo binabalaan, mga kabataan, ng Biblia o salita ng Panginoon. Huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Mean to say, huwag kayong makisama. Ang context po niyan, huwag kayong huwag kayong ng relasyon. Sad to say, ang karelasyon natin, hindi na nga unbeliever na nga. Mali pang relasyon. May patong pa. Ano ibig sabihin? May sabit. Sasabit pa tayo. Makinig kayo mabuti. It's high time. Redeem the time. Redeeming the time for the days are evil. Para kalugdan tayo na nagtala sa atin. Pinakamahirap sa lahat, kalaban, sarili. Para kayo makalaban sa kaaway, puntahan mo ang Panginoon. Lagi ka kumonsulta sa Panginoon. Magpaliwanag tayo sa Panginoon. Siya ang tunay na lakas. Mean to say, gayahin natin ang Panginoon. Naging mabuting anak. Naging mabuting guro. Naging mabuting kaibigan. Naging mabuti sa masasama. Binigay ang buhay para sa iglesia. Ibinigay ang sarili sa lahat ng tao sa paglilingkod. Dapat lahat tayo, wala tayo sinisino. Kung maglilingkod tayo, paglingkod natin sa lahat. Kasi ang Panginoon, kung walang tinatangi, tayo dapat walang tinatangi. Mas mahal ko si ganito kasi napakaganda at napakapogi. Ayaw ko dyan kasi ang baho. O ganun. Hindi ka aya-aya damit. Tulungan natin manood ng magandang damit. Ako sinasabi ko sa pamilya ko, mahalin natin si Esang. Si Esang natin yan, kasambahin natin yan. Kung ano pagkain namin, pagkain yan. Huwag tayo maging malupit sa lahat ng tao. Ako, may trabaho din po ako. Imbis na ako yung tatambay-tambay lang, hindi ako tambay-tambay. Mas pagod ako sa kanila. Kasi inaaral natin ito eh. Dapat maging mabuti tayo example sa mga nasasakupan natin. Kasi pag magpakita ka ng gilas, kahit na ikaw, sabi nga sa akin, Pastor, huwag ka nang kumilos, diyan ka na lang sa ano. Ako mag-ukay, okay ako. Hindi, ako na dyan, ako na mag-ukay, ako pinakamahirap. Sige, ako na. Hindi, Pastor, huwag ka dyan, ayaw. Hindi, ako, dyan kayo. Gusto ko ipakita, gusto ko maglingkod, kahit na papaano, may pakita ko sila para sila ay lalong maging masigla. Kaya tingnan mo, kahit na break time na, bumupukpok pa. Diba? Kasi bakit nagpapakita ka na example? Break time, pahinga na kami. Ako, nakasandal ako. Sila, maya-maya, pumupukpok na. Kasi bakit? Gusto nilang tumbasan eh. Dahil nakita nila sa tagapaglingkod na isa, sa akin,
na nakikita nila ng hindi pabanjing-banjing. Kaya nahihiramin. Kasi hindi lang yan ang trabaho. May susunod pa akong trabaho. Kita mo? Mabuti ang Diyos. Yamang na pag-alaman natin anumang bagay ang mabuting ginawa natin, ay siya natin muling tatanggapin sa ating Panginoon. Amen. Study consequences. Kung ginawa mo ngayon yan, bukas ang bunga niyan. Kaya nahin, amen. Kung alam mo yung bukas, yung future na mangyayari, magdesisyon ka na ngayon. Kaya nahin, amen. To God be all the glory.